Ops, wait lang. Huwag ka munang mag-scroll at syempre, magbibigay tayo ng ating word of the day at sagutin natin ito katanungan na to. Ang sabi dito, Carlo killed his friend with the presence of treachery. It is clear that the former committed a crime of murder. What is the nature of the crime murder? So ang katanungan natin dito, no, pinatay daw ni Carlo yung kanyang kaibigan pero with the presence of qualifying aggravating circumstances, itong tinatawag nating treachery. Ngayon, klarong-klaro naman na ang kanyang ginawang krimen is murder. Now, ang tanong sa atin dito is ano ba yung nature ng krimeng murder? Letter A, mala-insi. Letter B, malfeasance. Letter C, mens rea. Or letter D, mala prohibita. Okay? Now, ano ba yung tinatawag nating malfeasance? So, malfeasance muna tayo, no? Ano ba yung malfeasance? Bakit siya yung unang i-eliminate natin? Tandaan natin class, yung malfeasance kasi that is considered dereliction of duty, na which is kapag ito ay nakakommit ng ating mga public officer, ay maari silang magkaroon ng administrative case. For example natin sa ating malfeasance, ito yung tinatawag nating misconduct or tinatawag nating oath not to be done. So, ibig sabihin, at the first place bilang isang public officer, alam mo nang mali pero ginawa mo pa din. For example, extortion, mga pangungutong, oppression, overuse of authority, etc. That is considered malfeasance or misconduct. Kumbaga, oath not to be done. At the first place, mali na, pero ginawa pa din natin mga police officer, that is called malfeasance tinatawag doon. Wala namang sinasabi dyan sa katanungan natin. Hindi naman sinasabi dyan ang isang police officer nakapag-commit ng misconduct, di ba? So, ikis na yung bravo natin. Sabi sabihin, yung bravo is ikis na. Now, next na eliminate natin is yung mens rea. Ano ba yung mens rea? Ang mens rea kasi class, that is a Latin term na translated into the English term which is guilty mind. So, ibig sabihin, ito yung pagkakataon na kung saan ang isang tao ay may iniisip tayo na hindi maganda or iniisip natin na mag-commit ng krimen, that is called mens rea or evil intent or guilty mind. That is considered mens rea na tinatawag natin. Now, sa katanungan natin, dalawa lang naman pinakamalapit na sagot dito. It's either mala inse or mala prohibita. Pero ang katanungan kasi natin dito is yung murder. Ano ba yung murder? Ang murder kasi kung i-generalize natin yan sa pag-iintindi, ang ibig sabihin nun pagpatay din Ngayon ang tanong, ang pagpatay ba is mala inse or mala prohibita? Now, dito muna tayo. Ano ba pinagkaiba ng mala inse tsaka mala prohibita? Tandaan natin class, yung mala prohibita po kasi natin, at the first place, hindi naman talaga siya evil in nature. At the first place, hindi naman talaga siya masama. Nangyayari lang na nagkaroon ng batas na nagpaparusa sa isang bagay at ginawa mo yun, kaya naging liable ka. That is called mala prohibita. So, ibig sabihin, ang ginawa ng isang tao at the first place, hindi naman gaanong masama. At the first place, hindi naman masyadong evil. Pero it's because there is a law providing a penalty, therefore you are liable. For example natin, yung tinatawag nating pag-ihi sa mga public na lugar. Meron namang mga ibang lugar na wala namang problema pag ganon. Pero meron mga ordinances na pinagbabawal yung pag-ihi sa mga public na lugar. So, ibig sabihin, that is called mala prohibita. At the first place, hindi naman talaga evil or hindi naman talaga masama ang kumbaga pag-ihi sa public na lugar, di ba? Pero nagkataon kasi na merong mga batas na nagbibigay ng kaparusahan. Kaya liable ang isang tao kapag ginawa niya iyon. Di ba? Another pa, yung tinatawag nating mga other ordinances natin, merong pagdudura ng yung bawal magdura sa public places. Meron din yan sa ibang mga municipality or sa ibang city. Pero sa iba naman wala. So, ibig sabihin at the first place, hindi siya masama at hindi naman siya evil. Naging liable ang isang tao is because there is a law providing a penalty. That's called mala prohibita. Okay, kumbaga may batas na nag-prohibit kaya mala prohibita. Dito naman tayo sa mala insi class. Ang mala insi kasi at the first place, ito yung mga ginawa ng tao na which is at the first place talaga evil in nature or masama talaga siya at the first place. Okay, at kung saan natin tingnan yung murder natin na sinasabi dito sa taas, yung sa tanong natin, that is pasok talaga sa mala insi. Kasi nga, ang pagpatay, kahit biblically speaking or batas man yung pagbabasihan natin, yung ating criminal law at the first place, ang pagpatay ay masama talaga. Ang pagpatay is evil in nature talaga. Therefore, the correct answer natin dyan is mala insi, that is alpha. So, sana nakatulong sa inyo yan. Yung correct answer is alpha. At syempre, ito pa din ang inyong likod, your Mr. Today, Emmanuel de Master Schumann, Bilis Berlacalos sa CVRC, National Lecturer and Registered Criminologist. Nasasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ng baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat, and share, sabay ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you all.